napakagandang aralin itong mga vlog ni Sir, Ranger. Napahanga ako sa kanyang explanation. To be honest with you, nung nasa kalagitnaan na ako ng panonood nitong, vlog ni Sir, Ranger, shinare ko siya sa community ko, ipo-promote ko, ima-market ko yung kanyang channel. Dalawa sila ni Sir Ka Eric, Celis kasi parehas sila halos content. Maliwanag ang kanilang presentation. Kaya right away, binaba ko si Sir Ranger sa GC ko at sinabi ko sa mga team OFW Talk Show family na i-subscribe natin ito at suportahan. Dahil yung mga sinusuportahan namin ni Ma'am Kambal, pag sinabi kong Ma'am Kambal ay si Ma'am Amy po yun at saka si Ma'am Linda. Maganda yung ganitong mga vlogger na sinusuportahan natin na meron silang research, may presentation. Kasi mas matatawag talaga natin na lead set. Meron talaga silang PowerPoint na pine-present. Dito ako na-attract. Sabi ko nga sa kanya, "Sir, napakaganda ng presentation mo, napakalinis, maiintindihan at maaaring makikiusap ako sa inyo na lalo na yung mga dumadaan dito sa aking YouTube channel ng mga OFW na ganito ang mahalin nating mga vlogger." Again, hindi lang ito kundi si Ka Eric din po, napakaganda din po magpaliwanag, napakagaling. Kaya ilalagay ko sa description box ang kanilang mga channel kay Sir Ranger at saka kay Ka Eric Celis dahil sila ang kailangan nating tulungan sa pagpapalago ng kanilang mga YouTube channel kasi maganda yung kanilang hangarin para sa Pilipinas. At nagpaalam po ako sa kanya na sabi ko, "Sir, pwede ba ito mahiram na vlog mo ngayon? Kaya ipe-present po natin ito dito dahil pinayagan tayo. Pero not all the time guys na magpe-present ako dito ng kanyang mga nai-vlog kasi gusto ko doon mismo kayo manood sa kanilang mga vlog kay Sir Ranger. At katulad kanina, pinasugod ko yung aking mga team OFW talk show teammates sa live ni Sir Ka Eric. So now, dito mag-i-start tayo manghiram ng video ni Sir Ranger. At again, meron po tayong permiso na i-share sa aking screen itong vlog pero next time po, wag po tayo dito magtutok sa aking screen. Doon mismo kayo pumunta sa kanyang channel dahil ilalagay ko sa description box ang kanyang link. Tayo rin yung magbe-benefit pagdating ng panahon ng mga kabutihang result ng Pilipinas kung mabago pa. Well, let us hope na meron pang susunod na presidente o susunod na mga mamumuno sa ating bansa na iaayos yung mga problema natin. Kasi lubog na ang ating bansang Pilipinas sa utang. Kaya kailangan natin ng liderato na katulad ng PRRD na merong kamay na bakal. Ang bansang Pilipinas, ayaw natin ito maging communist state. At para hindi mangyari na maging communist state ang ating bansang Pilipinas, magtulungan tayo. Eto na, ibibigay ko na sa inyo ang vlog ni Sir Ranger. Game plan envelopment. Bakit game plan envelopment? Dahil mukhang i-envelop na ang mag-ama sa pamamagitan ng ICC at impeachment, no? ICC against former President Digong and impeachment to BP Inday Sara. So titingnan natin kasi ang balak yata nito mukhang lumalabas na gusto nilang gawin ito upang masiguro na isa sa mag-ama ay madadali o malaglag dyan sa either sa ICC or impeachment. Pero most probably, ang makaligtas dito is si BP Inday sa impeachment because ano lang yan ang kailangan dyan is numbers game sa Senate. So ang sa ICC, kung talagang isurrender ng government si former president sa ICC if ever na mag-issue ng warrant of arrest, then yun yung mukhang medyo delikado. So mukhang delikado ang sitwasyon natin dahil syempre ang mga supporters ng mga Dutertes ay malamang
ay hindi papayag basta-basta. And that's why panoorin natin mga kababayan. Ito po, ang sequence ng ating presentation, situation, game plan, CNN timeline, lessons learned, solution, and recommendation. Ito yung grand game plan. Bad capitalist syndicate, nandyan yung political and economic control, cartels and systems na gusto nilang establish, and then narco state controlled by illegals. Yun yung bad capitalist, no? Sa CNN political syndicate, ito yung gaslighting. Ginagaslight nila yung mga tao, in-incite yung discontent para magkaroon ng gulo. Then fund yung kanilang pondohan, ang kanilang armed and political struggle sa pamamagitan ng taxpayers' money. Saan ba nila nakukuha dyan? Di ba sa Resolution 10, liquidation by certification only. So wala. Saan napunta pera? Hindi natin na-account. Pero ang lakas nila maghanap sa pera ng iba. 3, achieve political victory. So they want to achieve political victory. And sa tingin natin, one of it is to align with the Chinese Communist Party kasi medyo mayaman yan at pareho sila communism. Then corrupt politician syndicate. They want to expand political alliances. Weaponized law. Ito na yung ginagamit nila. Pag may sinabi ka, kakasuhan ka and everything, pati mga vlogger. Yun yung lumalabas. So control financial institutions of the government. Yan ang gusto ng mga para politicians. And then, remain in power. So lumalabas na nagkaisa itong tatlo. Nagkaroon sila ng unholy alliance. Why? Siyempre, to make a game plan or scenario. And of course, to cover up issues na ginawa nila. And of course, may desired result sila dyan. 1, ang pugante, yung sa KOJC. Ano ang natakpan nun? Ano ang cover na issue nun? Is polvoron, bangag, and lotto issue. Ang desired result nito is, ang naging problema is, nasacrifice yung NTF-LCAC program doon sa SMNI. Ang problema doon is, ang nanalo lang is si CNN, si Communist Party of the Philippines. Next, sa Alice in the Farmland. Sa WPS political blunder, yung incompetence ng nung ating pagharap dyan. Ang desired result is PH may become a battleground. Again, sino ang nanalo dito? Sino ang ibig sabihin, sino ang nakinabang dito? Si CNN pa rin. Si Communist Party of the Philippines, New People's Army and NDF. Ang pag-uusig sa Quadcom, sino ba yung gusto nito? Abay, lahat naman sa kanilang tatlo gusto yan. Pero dito, natago nito ang Resolution 10, illegal insertions and corruptions. At, ayun na, i-destroy nila yung former president. At, dahil doon, magkaroon tayo ng gulo-gulo malamang, of course, nasacrifice yung ating unity ng ating bansa. Sino ulit ang makinabang? Of course, si Communist Party of the Philippines pa rin. So 3-0 na, 3-0 na. Pagdating dyan sa sa 4th ay ang pagpapatalsik kay BP Inday Sara. So ano ang natakman ito? Ang PhilHealth Fund, 89 billion yon. Maharlika Investment Fund, ang flood control fiasco, lahat yan natatakpan na. So ang desired result is, of course, yung taxpayers' money dyan na sacrifice na. Dahil sa pagpapatalsik and everything, PhilHealth Fund, hindi na natin nakikita. Nandun na lahat ng ating atensyon sa pagpapatalsik, sa impeachment. So, magkakaroon yan ng anarchy if ever na magpatuloy. At pag nagkaroon ng anarchy, sino nakinabang ulit? Na kumukhang si CNN lang talaga ang nakikinabang, si Communist Party of the Philippines. At pag nagkaroon ng anarchy, mga kababayan, dito mukhang pwedeng makinabang ang administration. Bakit? Pwede silang mag-declare ng martial law or revolutionary government. And with that, matatakpan na nilang mga kickbacks issues, incompetence, yung lobbies, yun. At ang desired result niyan is manatili sa posisyon, manatili sa power, and back to glory, like the martial law days noon. So, kung titingnan nyo, may grand game plan talaga at yan nangyayari. So, balit, 4 out of 5 game plan na yan, o mga scenarios, ang palaging nakikinabang dyan ay ang Communist Party of the Philippines. Tingnan natin. Ito, ang sinasabi natin kanina na game plan, envelopment. Kasi sabay-sabay na, i-envelope na itong si former President Duterte at saka itong impeachment ni BP Inday. So magkakaroon talaga ng siyempre ang mga lawyers mahati. May pupunta doon sa former president, may pupunta rin naman dito sa vice president. So magkakaroon ng hatian yan. So one of them might be sacrificed and most probably si former president yon. Why? ICC yon eh. Kung i-surrender nila si former president sa ICC, magka-problema yan. I-stop ko muna dyan. Alam nyo, totoo yan sinasabi ni Sir Ranger na once na i-surrender nila ang PRRD, talagang magkakaproblema ang bansang Pilipinas. Magkakawatak-watak ang mga tao at dito natin makikita yung puwersa
ng mga Duterte supporters kapag inaresto nila itong si ex-President PRRD papuntang ICC. Talagang dito natin malalaman kung gaano ang puwersa ng tao na naniniwala sa PRRD until now magkakaroon ng pagpapakita ng kanilang suporta. Kaya ito yung sinasabi ni Sir Ranger na ayaw natin mangyari ito. Ayaw natin ng another problem. Ang gusto natin solution. Itutuloy ko ito pero hindi lahat kasi gusto ko talaga doon kayo mismo manood sa channel ni Sir Ranger. Pero konti pa, hiram pa ulit tayo ng konting panito part. Sige, ituloy natin. Malamang malaking posibilidad na magka-problema. Ang impeachment naman, syempre, medyo numbers game yan. Pagdating sa Senate, medyo lulusot yan. Pero pangtakip, na lang yan pampa-divert na lang ng attention yan. Pero ang target nila dyan, si former President Duterte talaga. So, next, dahil sa ganyang pangyayari, malamang magkakaroon tayo ng, syempre, nagbinta na tayo ng gold, nawawala na yung mga pera, nawawaldas na, magkakaroon tayo ng bankruptcy niyan. Of course, ang sunod doon, chaos, hunger, looting, then anarchy. Ang worst case scenario is civil war. I-stop ko ulit dyan. Ito kasi sa pagkakaintindi ko mula nung nag-umpisa ako bumoto sa mga national, presidential and local elections, first time ko yata narinig ngayon na nagbenta tayo ng gold, yung reserve gold natin para sana pagdating ng panahon na tagilid ng ating bansa, yun yung ating pang-survive. Pero eto, nakapagbenta na tayo dito kay Marcos. Sa alam ko lang kasi hindi ko rin alam doon sa panahon ng tatay niya kasi syempre maliliit pa tayo noon nung mga 80s, hindi pa natin alam kung anong nangyari talaga. Totoo itong sinasabi ni Sir Ranger magkakaroon tayo ng bankruptcy yung ating bansa at pag na-bankrupt tayo, syempre may mga looting na mangyayari, merong nakawan, magkakagulo, poverty, yung famine, ayan. Ibalik ko ulit sa kanya yung statement na to. Magkakaroon tayo ng, syempre, nagbinta na tayo ng gold, nawawala na yung mga pera, nawawaldas na, magkakaroon tayo ng bankruptcy niyan. Of course, ang sunod doon, chaos, hunger, looting, then anarchy. Ang worst case scenario is civil war. And of course, kung sakaling magkaroon man ng konting gera, dito na yung battleground. At ang forward edge of battle area nila, dito na sa Pilipinas. And afterwards, maging vassal state na tayo kasi wala naman talaga tayong laban sa kanila. And pag vassal state na tayo, communism na ang ating pamahalaan. At syempre, sinong hawak? Syempre, Communist Party of the Philippines, CPP, NPA, NDF, or CN. Stop naman ulit tayo dyan. Stop. So, gusto ko lang mag-add up dito kasi nung naalala ko, maliit pa ako noon. Nung talamak pa yung mga NPA sa barangay, di ba? Kasi nga, kung naalala ninyo yung mga supporters dito sa channel na ito, nag-live kami noon nila Ma'am Linda. Ewan ko kung guesting nila yon o ni Ma'am Amy o nag-akyat lang sila sa isang live natin at na-discuss nila yung mga experience nila noong ang NPA pa ay madami. At isa rin sa mga na-interview natin si Froilan, tama ba ako? Yes, si Froilan. So, 'di ba, naikwento niya rin sa atin na mismo at age 12 niya noon, harap-harapan inano yung kanyang inassassinate ang kanyang tatay ng mga NPA, 'di ba? Kasi naabutan niya yon. Kahit ako guys, noong maliit pa ako, hindi ko maalala kung mga nasa 5 ako, na nakikita ko din noon yung lola ko nangunguha siya ng mga kaning baboy sa kapitbahay. Biglang nagpang-abot ang mga NPA at mga sundalo at nagkabarilan at yung lola ko natamaan siya sa paa at duguan siyang tumatakbo pauwi ng bahay dahil nung mga time na yon dumarami ang mga NPA at mga abusado sila. Kaya tama itong sinabi dito ni Sir Ranger na ang mga NPA wala silang Panginoon, wala silang sinisino, hindi godless sila. Kaya dito sa nabanggit niya at nag-a-agree ako dito kaya nga ako na-inspire sa kanya kasi medyo na-recall ko yung kabataan ko kahit siguro mga 5 pa lang edad ko noon o 6. Kahit papaano meron na akong naaaninag na mga nangyari. So aabot tayo doon.
So, ituloy natin ulit. Pasensya na at kailangan natin mag-adlib dahil gusto ko rin ma-share yung aking experience. And of course, ang gagawin ng CPP, ng Communist Party of the Philippines, reorganization and purging. Alam nyo kasi sa kanila is normal lang yung purging. Etong mga mga Communist Party dito sa atin, ginagamit nila ang political party list nila dyan. Pagka magkaroon ka ng konting problema, diretso sila doon sa sa human rights. Pero tingnan mo, pag sila na ang nandyan, kahit anong patayan pa dyan, wala silang pakialam sa human rights ninyo. Huwag tayong patulog-tulog sa pansitan. Meron tayong dyan, grupo sana na maganda, pero wala, patulog-tulog. So, pag ganon, maging communist state na tayo. At once naging communist state tayo, in the end, ang panalo dyan is the Communist Party of the Philippines, New People's Army, NDF na. So, wala tayong magawa doon. Patulog-tulog tayo. Ayaw natin sumasakay sa atin. Akala natin okay. Kahit sino naman, nakita natin yan. Itong CNN roadmap, no? Detailed analysis pa rin. Ayan. Bago natin i-present yung CNN roadmap ni Sir Ranger, gusto ko lang dito din mag-add up. Kapag ganito na yung ating bansa, doon ibalik ko doon konti sa communist state. Ito dito yung sinasabi niya. Naging communist state na tayo. At once naging communist state tayo, in the end, ang panalo dyan is the Communist Party of the Philippines, New People's Army, NDF na. Once na maging communist country na tayo o communist state na tayo, parang babalik ulit yung dati na naalala ko yung sabi ko na aaninag kong karanasan na halos pag sumalakay ang mga NPA sa mga barangay papunta sa mga downtown o city, wala silang sinisino, wala silang kinatatakutan. Kikitil sila ng buhay na walang regret kasi yun ang characteristic nila. Wala silang konsensya at sabi nga ni Sir Ranger, wala silang Panginoon. Kaya tama yan. Kaya ang sabi ko, uulitin ko 3 times ko na yata ito nasabi. Dito ako na-inspired sa kanya. Alam niyo kung bakit? Totoo itong mga na-explain niya. Kahit paano na-recall ko yung kabataan ko dahil na-experience ko ang iba dito sa mga sinasabi ni Sir Ranger about dun sa mga CPP NPA. So, tuloy po tayo. So, wala tayong magawa doon. Patulog-tulog tayo. Ayaw natin sumasakay sa atin. Akala natin okay. Kahit sino naman, nakita natin yan. Itong CNN roadmap, no? Detailed analysis pa rin. Noong 2024, yung activism nila, ICC, anti-Duterte, nagawa na nila. Congress probes corruption, impeachment. Yung ipalabas, yung intelligence funds ng Armed Forces and Police para ipapakita na itong Armed Forces and Police ay mga corrupt. So yun ang gusto nilang ipalabas. Para nang sa gayon ay sila ang mabango. So nagkaroon sila ng minor rallies pero ayaw nila ng major rallies. Why? Because may election sa 2025. Kailangan nila mag-increase ng clout. Anong meron dyan? Run for Senate, Congress, and etc. At gusto nila mag-increase ng alliances dyan. And 2025 to 2026, gusto nila mag-reorganize yan. Siyempre may nananalo, may natatalo. So anti-intel funds pa rin para talagang tuluyan nilang ipakita na ang armed forces at police ay corrupt at hindi maasahan. At sila lang ang pwedeng pagkatiwalaan ng bayan, ng taong bayan. Anti-political dynasty, increased movement, yan. 2027, mag-mobilize na yan para sa election. Diyan na makikita yung anti-Marcos admin, anti-armed forces and police propaganda, anti-corruption, anti-political dynasty, anti-poverty, anti-US. And in 2028, bibira na sila sa highest post from president down yan hanggang sa Congress and LGUs. And then, magagamit nila ang kanilang political machineries from the barangay level up to the national level. So yun yung ginagawa nila. Napakita ko na to 2 months ago. So wala lang pumapansin. Dahil siguro iba ang nasa direksyon ng isip ng mga tao. Pero ito na, nangyayari na lahat. No? Kanina nga pinakita ko, nangyari na. So ito naman yung lessons learned natin. Pero mo, na-vlog na pala niya ito 2 months ago. Hindi ko nga yan napanood yung 2 months ago niyang naipakita. Buti na lang talagang binulungan ulit siya ng kanyang angel na i-revlog niya ito at at na maipakalat natin. Kasi importante ito maintindihan natin. Baka iniisip ninyo wala kaming pake, basta importante sa amin. Nasa bahay kami, ayaw namin makigulo. Hindi po dapat ganyan ang mindset sa panahon ngayon. Kailangan po natin magtulungan, gamitin po natin ang ating kaisipan kung paano tayo makakatulong para hindi tayo mapunta sa
bankrupt na bansa, sa chaos, sa looting, at iba pang pwedeng mangyari, yung famine, yung mga kaunting ninyo pag-share nitong mga vlog ni Sir Ranger, ni Ka Eric, yung mga iba pa na mga magagaling mag-explain. So now na binibigyan tayo ng pagkakataon sa pamamagitan ng technology, at ito nga na-meet ko si Sir Ranger, si Sir Ka Eric, suportahan natin ang mga ganito para po hindi tayo matulog sa pansitan, sabi nga ni Sir Ranger. So ituloy natin. Gusto kong aralin yung kayang sinasabi at gusto kong patunayan na tama siya dahil naranasan ko ang iba nito na binabanggit niya. Okay, let's continue. Removing or replacing a sitting leader by law, election or end of term, impeachment, people power. Sa people power, meron tayong EDSA 1, EDSA 2, and EDSA 3 and 4 na nag-fail. Sa EDSA 1, military ang gumalaw, nagkaroon ng people support. Sa EDSA 2, civilian ang gumalaw, nagkaroon ng military support. And third and fourth EDSA, failed yan. So, coup and mutiny. Nung 87 to 89, nagkaroon ng isang senador. Then, nung 2003, yung sa mutiny na sinasabi niya, siguro si Trillanes. Eto siguro, kasi sinabi lang niya dyan, senador. So, alam ko si Trillanes ito. So, let's continue, guys. 3 to 2004, nagkaroon ng isang senator ulit. Because they know how to fight for the people. Na ngayon, ito yung saying. 1 is enough, 2 is too much, 3 is stupidity. So nakikita nyo halos 2 na lahat, no? So sabi ni Einstein, doing the same thing over and over again, expecting different result is stupidity. Despite having 2 successful people power, our people never learned to unite and our country remains poor. Ganon pa rin. Nung pinalitan ni former President Cory si former President Marcos Sr., walang nangyari. Ganon din nung panahon ni President Erap. So anong other method na hindi pa natin na-exploit? Eto na. People's National Political Party. Tayo yon, Sir Dato, no? Yung mga religious sector, business sector, mga retired government and private employees, OFWs, mga ka-OFWs, please, pakinggan nyo ito. FGF, Filipino Guerrilla Forces. Then, yung Duterte supporters. Special mention dito ang mga OFW. Kaya ito, sana mapanood ito ng mga OFW na nanonood dito sa YouTube channel na ito, itong highlight ni Sir Ranger. So ibabalik ko konti itong mga mention niya. Walang nangyari. Ganon din nung panahon ni President Erap. So anong other method na hindi pa natin na-exploit? Ito na. People's National Political Party. Tayo yon, Sir Dado, no? Yung mga religious sector, business sector, mga retired government and private employees, OFWs, mga ka-OFWs, please, pakinggan nyo ito. FGF, Filipino Guerrilla Forces. Then, yung Duterte supporters and loyalists. No? Kasi pareho yan, ipapakita ko kung bakit. So, tatawagin natin ang ating magiging prinsipyo is National Socialist Capitalism. Bakit? Ito yung mga Philippine presidents. Dalawa dyan ay nagkaroon ng problema, yung Marcos and Aquino. People power. Former President Marcos Sr., ayan, na people power siya at pumalit sa kanya si former President Cory Aquino, then former President Joseph Estrada, ang pumalit sa kanya si PGMA. Anong nangyari? Gumanda ba? Di ba lalo tayo nalugmok? And that's the reason why, hindi tayo padalos-dalos. Kung gusto talaga gusto nyo ng ganyan, pag-usapan. Baka mamaya, for instance, sabihin natin, sige, nagkaroon ng people power, naalis yung nakaupo, tapos pumalit yung isang ipapalit ninyo. Do you think gaganda ang buhay natin? Baka papalit lang ng mga ibang buhaya sa dating buhaya. Di ba? Hindi kasi pinag-usapan yan. Hindi ganun yan. Hindi agad-agad mababago ang buhay ng mga Pilipino. Hindi ganun kadali na pag pinalitan natin ang presidente ngayon, mga 3 araw, 3 buwan, okay na tayo, mayaman na tayo o angat na ang buhay, ang estado ng buhay natin. Hindi ganun kadali. Kasi hindi naman tayo first world country. O malay natin, mag-pray tayo na siya na mismo yung mag-step down. Kung talagang concerned din ng Pangulong Marcos na mapabuti ang bansa at hindi tayo mapunta sa bankruptcy, siguro kailangan na lang natin dito gawin ay mag-pray, ma-enlighten ang ating Pangulo na kung hindi na talaga niya kaya, ibigay niya na sa dapat pagbigyan itong pamunuan ng bansang Pilipinas. Baka sakaling makabawi kasi sobrang bagsak na ang ekonomiya natin, lubog na tayo sa utang,
lubog pa tayo sa baha lagi kasi sunod-sunod ang kalamidad diyan. So parang wala na talaga, wala ng iba kasi yung pagpalit ng pangulo na ipinadaan sa marahas na paraan, sa pagpalit ng pangulo na siya mismo ang, nag-give up dahil siya mismo ang step down na hindi na niya na kaya pamunuan ang bansa. Baka sakaling maka-survive ang ating bansa sa, iba't ibang klaseng problema, kaysa sa aalisin ng puwersahan na ang kapalit ay gulo ng bayan, 'di ba? Kasi magkakaroon ng rally ang INC. Hindi lang 'yan INC, susunod din diyan ang mga Duterte supporter, ang Marcos supporter. So, posible may mangyaring marahas na mga, aktibidades o activities sa kung saan man nila gaganapin ang mga rally na 'yan. Mahaba-haba ito, pasensya na, pero kasi napakaganda ng presentation na sir. Hindi ko nga tinapos kasi gusto ko kayo ang, pumunta kayo mismo sa kanyang YouTube channel. Maganda pa yung kasunod na explanation nito dun sa cut ko ngayon dahil 'di ba in-end natin dun sa pagpalit ng presidente kung sakaling papalitan dahil magpe-people power, no. Hindi ko na siya i-play ulit para doon ninyo sa kanya panoorin yung karugtong hanggang matapos. Kasi nasa halfway na yata tayo, tingnan ko. Yes, almost. Almost halfway lang ang na-play ko dito para doon nyo na panoorin ang continuation. At makaambag din kayo sa kanyang views at maipalaganap nyo rin sa pamamagitan ng pag-share at pag-subscribe ng kanyang channel na one day magiging guest natin ang Sir Ka Eric. At ito si Sir Ranger, maaring maimbita din natin ito dito sa ating YouTube channel o bigyan pa tayo ng enlightenment tungkol dito sa kanyang isinusulong na People's National Political Party, which is kailangan natin maki-join. Okay? So maraming salamat po sa inyong lahat at sana ay meron kayong napulot. Anyway, thank you for watching and I'll see you again on our next video. Bye for now.